Isang tauhan ang napawika sinabi ng mga tauhan na ang lungga ng Hydra ay tiyak na nakatago ng matalino mula sa mapanuksong mga mata. Kahit gamitin nila ang lahat ng kanilang lakas sa paghahanap, maaaring tumagal ito ng hindi lang mga araw kundi pati mga buwan. Sumang-ayon ang Reyna na totoo ito, ngunit hindi pa rin siya handang isuko ang pagkakataong makuha ang napakahalagang kayamanang nasa loob nito. Samantala, tiwala ang binata sa kanyang kakayahan at sinabing ipaubaya na lamang ito sa kanya. Idinagdag pa niya na ayon kay Pipi, alam nito kung saan matatagpuan ang lungga at kaya nitong ihatid ang lahat doon. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Pipi at naging isang napakalaking oso. Ilang minuto lamang ang lumipas, at natunto na nila ang lungga ng Hydra. Napanganga ang isa sa mga kabalyero sa dami ng kayamanang bumungad sa kanila. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming yaman sa buong buhay ko, aniya. Nakapaligid sa kanila ang mga sandatang de kalidad, mahiwagang kristal, at mga makapangyarihang core. Si Clay, sa anyo pa rin ng isang oso, ay bumaba rin sa lungga. Naisip niyang marami ang hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong makakita ng ganitong kayamanan sa buong buhay nila. Tinanong niya ang binata kung nais nitong suriin ang paligid, dahil tila isang napakagandang lugar ang lungga. Tumango ang binata, ngunit sinabi niyang bagamat napakalaki ng lungga, may hinahanap siyang espesyal. Ilang saglit lamang ng paghahanap, napangiti siya, natagpuan na niya ang kanyang pakay. Pagpasok pa lamang niya sa kuweba, agad niyang naramdaman ang isang napakalakas na aura, hudyat ng pinakamahalagang kayamanang naruroon. Sa kanyang pagsisiyasat, natagpuan din niya ang isang kalasag at napansin niyang hindi ito pangkaraniwan. Maganda ito, bulong niya, dahil ginamitan ito ng magic core ng Devil Flame Lion ng ika-8 antas. Gayunpaman, hindi iyon ang tunay na nakatawag ng kanyang pansin. Sa isang sulok, may isang kalansay, at sa buto ng daliri nito, may isang lumang singsing. Maingat niya itong kinuha at sinuring mabuti. Ang aurang lumalabas mula rito, aniya sa sarili, ay kapareho ng sa singsing ng aking ina. Marahil, ito rin ay isang mahiwagang kayamanan na may kakayahang mag-imbak ng mga bagay. Nang isuot niya ang singsing, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang espada at isang aklat. Kinuha niya ang aklat at binasa ang nakaukit sa pabalat, isa itong talaarawan na dating pag-aari ni Green Spindale. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kanyang ina sa tabi niya. Si Green Spindale, sabi nito, ang pinakadakilang alkmista ng sangkatauhan. Wala siyang katulad pagdating sa pagpapanday ng sandata. Tinignan nito ang espadang lumitaw at napangiti. Ito ay sagisag ng kapangyarihan, bilis, at kagandahan. Natagpuan mo ang isang tunay na kayamanan, Clay. Ngunit umiling ang binata, hindi ako sang-ayon, ina, sagot niya. Mas mahalaga para sa akin ang aklat na ito. Ang talaarawan ng pinakadakilang alkmista, ito ang tunay na kayamanan. Naramdaman niyang mas mapapadali nito ang kanyang paglalakbay tungo sa pagiging isang mahusay na alkmista. Matagal na siyang nangangamba sa kakulangan ng maayos na mga aklat tungkol sa alkmaya, at ngayon, hawak na niya ang isa sa pinakamahalagang tala tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali, at sa isang iglap, inilagay niya ang lahat ng kayamanang kanilang nakuha sa loob ng mahiwagang kuwebang. Sa kabila ng napakaraming ginto, mahika, at mga bihirang sandata, lahat ng ito ay nawala sa isang kisap mata, parang tinanggap ng mismong hangin. Lumapit sa kanila ang Reyna, kapag handa na ang lahat, kailangang ipaalam sa mga pangkat na oras na upang bumalik, aniya. Tumingin ang binata sa kanyang ina at nagtanong, ibibigay mo ba ang lahat ng ito kay Lola at hindi itatabi kahit kaunti para sa sarili mo? Ngumiti ang kanyang ina, hindi naman ganoon, sagot niya. Ang mga kayamanang ito ay para sa Emperoress ng mga elementong nagkatawang tao. Napakunot-noo ang binata, hindi ba si Lola ang Emperoress? Umiling ang kanyang ina, ang mga elemental elf ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong elf, paliwanag niya. Magkatulad sila sa ilang aspeto, ngunit sila rin ay magkaiba. Sumabat ang dalaga, marahil, matutulungan ka ng Emperoress ng mga elementong nagkatawang tao, Clay. Napagtanto ng binata na simula pa lamang, ginagawa na ng kanyang ina ang lahat para sa kanya. Akala niya noon ay para lang ito sa sariling kapakanan ng kanyang ina, ngunit ngayon, naunawaan niyang para rin ito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ina, ipinapangako ko,
malapit nang masira ang selyo. Ngumiti ang dalaga. Naniniwala ako sa iyo, Clay, sa isip ng binata, alam niyang hindi siya maaaring magpabe. Para sa kanyang ina, para sa kanyang sarili, kailangan niyang resolbahin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. At makalipas ang ilang araw, sa wakas ay dumating ang kanilang karwahe sa lambak ng mga elf. Nang bumukas ang pinto, nagbunyi ang buong kaharian. Ang kanilang prinsesa ay sa wakas nakabalik sa kaharian kasama si kanyang kamahalan, at mainit siyang sinalubong ng lahat. Masaya ang lahat sa kanyang pagbabalik, at napuno ng sigla ang palasyo. Sinabi ng batang lalaki sa kanyang ina na napakaganda ng lungsod ng mga duwende, isang tanawing tila hinabi mula sa mahika. Idinagdag pa niya na kung naruroon lamang ang kanyang ama at lolo, tiyak na matutuwa rin sila. Ngiti ang sagot ng kanyang ina bago ipinaliwanag na may mahahalagang tungkuling kailangan nilang gampanan sa kaharian, kaya't kinailangan nilang bumalik. Bukod pa rito, dati nang narating ng kanyang ama at lolo ang lugar na ito. Nang bumaba sina Elijah at Clay mula sa karwahe, sinalubong sila ng Empress. Kitang-kita ang saya sa kanyang mukha sa muling pagkikita nila ng kanyang anak na babae. Labis kitang namiss, sabi niya habang mahigpit na niyakap ito. Miss din kita, inay, tugon ng dalaga. Pagkatapos, tiningnan niya si Clay at sinabihan itong bumati sa kanyang lola. Ang Empress ay tuwang-tuwa sa kanyang bunsong apo. Napakagwapo mo, anak, sabi niya habang hinahaplos ang mukha ng bata. Nagulat si Clay. Lola, ang bata mo pong tingnan. Para ka lang kapatid ni nanay. Napangiti ang Empress at kinuha ang bata sa kanyang bisig. Napakaganda ng aking apo, aniya. Ako talaga ang iyong lola, kaya't halika, hayaang mahalikan ko ang matamis mong pisngi. Makalipas ang ilang sandali sa palasyo, sinuri ng lola ang kanyang apo. Napansin ng prinsesa ang isang bagay at agad na hinarap ang kanyang ina. Ano ang nangyari sa aking anak? Tanong niya, may halong pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang sagot sa mga mata ng kanyang ina, ang kanyang pagkabahala ay naging galit. Ang sinumpang prelata na iyon. Paano niya nagawang saktan ang aking anak? Ang kanyang boses ay umalangaw sa bulwagan, at ang takot ay bumalot sa mga nakikinig. Ipaalam agad ito sa aking ama, utos niya sa mga tauhan. Kailangan kong marinig ang kanyang paliwanag. Agad namang tumalima ang mga lingkod, walang sinumang naglakas loob na sumuway. Ang Empress, sa kabila ng kanyang mahinahong anyo, ay naglabas ng isang nakakakilabot na enerhiya. Kung hindi nila ako bibigyang pansin o susubukang linlangan ako, aniya, ako mismo ang haharap sa kanila. Nararamdaman ni Clay ang panginginig sa kanyang katawan. Alam niyang sinusubukan ng kanyang lola na pigilan ang sarili, ngunit dama pa rin niya ang nakamamatay na presensya nito, isang enerhiyang tila nagmumula sa kamatayan mismo. Napaisip siya, ito ba ang tunay na kapangyarihan ng ginang ng 5 dakilang nilalang? Tumikim ang Empress at muling humarap sa kanila. Ang sitwasyong ito ay mas komplikado kaysa sa inaakala ninyo, sabi niya. Mukhang hindi natin ito mareresolba nang hindi humihingi ng tulong mula sa Empress ng Incarnate Elementals. Tahimik ang lahat, ngunit hindi tayo susuko, dagdag niya. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. At kung sa pinakamasamang pagkakataon ay hindi natin ito malulutas, ituturo ko sa aking apo ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa Alkaimaya. Nagpasalamat si Clay sa kanyang lola. Kanina po, naramdaman ko ang malalakas na agos ng enerhiya mula sa inyo, aniya. Hindi ko maisip na may sinuman pang mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Ngumiti ang kanyang lola, kaya kung gumamit ng mahika hanggang sa 12 level paliwanag niya. Ngunit ang Empress ng Incarnate Elementals ay nasa 15 level, isang antas na higit na mas mataas kaysa sa akin. Napanganga si Clay. Ang 12 level mismo ay itinuturing ng rurok ng mahika. Paano po posible ang 15 level? Muling ngumiti ang Empress. Matatalino talaga ang aking mga apo, aniya. Ngunit tandaan mo ito, Clay, ang elemental elves, tulad ng mga dragon, ay hindi. Itinuturing silang mga tao, kaya't ang 12 antas ay hindi isang kapilya para sa kanila. Ang Empress ng mga nakaanyo na elemental ay kapantay ng mga Diyos sa kanyang kapangyarihan, kaya dapat niyang malaman kung ano ang maaaring gawin sa sitwasyong ito.
Lumapit ang kanyang nanay sa batang lalaki at sinabi sa kanya na magpahinga ng kaunti at huwag mag-alala sa kahit ano, dahil may kailangan pa silang tapusin ng kanyang lola. Pagkatapos noon, umalis sila sa silid. Tinanong ng oso ang batang lalaki kung siya ay nababahala. Sumagot ang bata na, gaya ng inaasahan, napakalakas ng tatak na ito. Napagtanto niyang kaunti pa lamang ang alam niya tungkol sa mundong ito at maling inakala na walang mas makapangyarihang mahika kaysa sa Antas 12. Sa sagot nito, sinabi ng oso na sa kasong ito, talagang hanggal ang bata. Dagdag pa niya, bagaman bihira ang Antas 15 mahika, marami pa rin ang nakakagamit ng Antas 12, at halos lahat ng ganap na adultong dragon ay kayang gawin ito. Sinabi ng bata na hindi pa siya nakakakita ng dragon noon, at maging ang oso, na gumugol ng buong araw sa paglulublab sa latian, ay hindi rin nakakita. Pagkatapos, sinabi ng oso na may mga kaibigan siyang dragon. Isa sa kanila, isang luntiang dragon, ay nakatira sa isang bundok na natatakpan ng nyebe sa gilid ng kagubatang Elven. Tinanong ng bata ang oso kung talagang kilala niya ang dragon na iyon. Sinabi rin niya na narinig niyang bawat dragon ay nagbabantay ng isang kayamanan at tinanong kung totoo ito. Nagmakaawa ang bata sa oso na ipakita sa kanya ang lugar na iyon at dalhin siya roon. Huminga ng malalim ang oso at sinabing natatakot siyang imposibleng gawin ito. Tinanong ng bata kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot ang oso na may kasunduan siya sa dragon na babalik lamang siya kapag naging sapat ang kanyang lakas upang makagamit ng special gate. Sinabi ng oso na matagal na siyang nagsisikap dito sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Bilang tugon, sinabi ng bata na nakagawa siya ng isang espiritual na pildores na partikular upang mapalakas ang mahika ng elementong lupa at iniabot ito sa oso upang subukan. Kinuha ng oso ang pildores sa kanyang mga kamay at naramdaman ang agos ng pangunahing mahika ng lupa. Naisip din niya na marahil ay hindi masamang sundan ang batang ito. Nilunok ng oso ang pildores at biglang bumukas ang special gate. Isang portal ang lumitaw, at ang oso at ang bata ay napadpad sa isang bundok na natatakpan ng nyebe. Tinanong ng bata ang oso kung balak ba niya siyang patayin dito at sirain ang kanilang kasunduan. Sinabi rin niya na kung hindi ginamit ang proteksyon ng Teji Magic, matagal na siyang naging isang tipak ng yelo. Paano nga ba namumuhay ang isang dragon sa ganitong lugar? Sumigaw ang oso sa bata at sinabing huwag siyang sisihin, dahil sinabi na niya na ito ay isang bundok na natatakpan ng nyebe. Isang dragon na nagngangalang Christina ang nakatira sa isang kuweba, at hindi pa siya ganap na adulto. Tulad ng oso, naninirahan siya sa lugar na ito upang paghusayin ang kanyang kakayahan. Pumasok ang bata at ang oso sa kuweba. Sumigaw ang oso na naroon siya upang tingnan ang kalagayan ni Christina. Sa sagot ng dragon, tinanong niya ang kanyang mahal na kaibigang Gussie kung bakit ganito ang kanyang hitsura. Pagkatapos, tinanong niya kung sino ang batang kasama niya, inakalang dinala siya ng oso bilang pagkain. Sumagot ang oso na hindi maaaring kainin ang bata dahil may kasunduan sila at ngayon, siya na ang kanyang master. Ay nagwika ito nang sa edad ni Clay, isa na siyang pambihirang alchemista. Dahil sa kanyang pildores, nagawa niyang magbukas ng isang portal at makapunta upang makilala ang dragon. Pagdating niya, iniabot ni Clay ang kanyang kamay kay Christina, binati ito ng magiliw, at ipinakilala ang sarili. Nang masilayan niya ang dragon, agad siyang namangha sa laki nito. Subalit, natawa si Master Bear at ipinaliwanag na, batay sa pamantayan ng mga nilalang na mahiwaga, isa pa lamang itong bata. Sa malambing at mapagbiro niyang tinig, sinita ni Christina ang oso dahil hindi agad sinabi ang katotohanan iyon, napatakot siya nang hindi naman pala kinakailangan. Sinabi naman ng dragon na mula nang makita niyang magkasundo sina Clay at Gussie, itinuring na rin niyang kaibigan ang binata. Sa banayad ngunit matatag na tinig, binanggit niya ang tanging alituntunin niya, walang sinumang dapat humawak sa kanyang kayamanan. Sa kanyang kasiyahan sa ugali ni Clay, sinabi niyang gusto niya ito at maaari siyang tawagin itong Tina. Nag-usisa si Christina tungkol sa dahilan ng pagbisita ng binata. Bago pa ito makasagot, ang bear na ang sumagot para sa kanya, ipinaliwanag na si Clay ay sadyang mausisa lamang at nais makakita ng isang tunay na dragon. Sinamantala naman ng oso ang pagkakataon at hinimok si Christina na ikwento kay Clay ang tungkol sa Dragon Island.
Isang maladamdaming ngiti ang lumitaw sa mukha ng dragon habang inalala ang kanyang lupang sinilangan. Inilarawan niya itong isang mainit at mapayapang lugar, puno ng masasarap na isda. Idinagdag din niyang may humigit kumulang 2,000 dragon ang naninirahan doon, pinamumunuan ng mahigpit na hierarkiyang batay sa lakas. Gayunman, matapos ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, napilitan siyang lisanin ito, nawala ang kanyang santuwaryo, at kinailangan niyang magpatapon sa malamig na kabundukan upang palakasin ang sarili. Matapos marinig ang kanyang kwento, itinama ni Christina ang tingin niya kay Clay, puno ng kuryosidad ang kanyang mga mata. Tinanong niya kung bakit tinutulungan ng binata ang oso, at maya-maya, tila nag-alinlangan bago idagdag na nais niya ring hingin ang kanyang tulong. Napansin niyang nagdadalawang isip ito kaya agad niya itong pinakalma. Wala siyang dapat ipag-alala, wala siyang inaasahang kapalit, kundi taos-pusong pasasalamat. At syempre, isang mapagbigay na gantimpala, hanggat hindi niya ginagalaw ang kanyang kayamanan. Muling nagbalik ang loob ni Clay at sinabi niyang nais lamang niyang malaman ang kakayahan ng dragon. Ipinagmamalaking sagot ni Christina, ang kanyang elemento ay tubig. Sa narinig, nagliwanag ang mukha ng binata. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang pildores ng enerhiyang tubig. Bagamat iisa lamang ang dala niya, naniniwala siyang makatutulong ito. Isang ginhawa ang naramdaman niya. Kanina pa niya iniisip kung paano siya makakabuo ng koneksyon sa mga dragon, at ngayon, natagpuan na niya ang sagot. Tinanggap ni Christina ang pildores at ipinikit ang kanyang mga mata habang hinihigop ang kapangyarihan nito. Sa isang iglap, naramdaman niya ang dalisay na enerhiya ng tubig na dumadaloy sa kanyang katawan. Bilang tanda ng pasasalamat, inialay niya kay Clay ang isa sa kanyang mga kaliskis at iginawad dito ang isang mahikal na sumpa ng teleportasyon. Ipinaliwanag niya na kung sakaling mapaharap ang binata sa panganib, kailangan lamang niyang durugan ang kaliskis sa kanyang kamay, at agad siyang darating upang tulungan ito. Tinanggap ni Clay ang kaliskis ng buong puso at nangakong iingatan ito. Ngumiti si Christina at inamin na gusto niya talaga ang binata. Kung hindi lamang niya kailangang manatili sa kabundukan upang patatagin ang sarili, sinundan na niya ito. Pinagmamasdan ng Bear ang palitan ng dalawa, at hindi niya maiwasang isipin na tila nagpapalipad hangin si Clay sa dragon, isang bagay na bahagyang ikinainis niya. Pagbalik sa kanyang silid, hindi may tatago ni Clay ang kanyang sigla. Masigla niyang ikinwento ang kanyang naging karanasan, namamangha pa rin sa pagkakataong makatagpo ng isang tunay na dragon. Ngayon, isa na lang ang nasa isip niya, pumasok ang kanyang lola sa silid, may awtoridad sa kanyang tindig. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang sinasabi, kagagaling ko lang mula sa pakikipagkita sa Empress of Incarnate. Mga elemental, ngunit kahit sila ay hindi makakatulong. Sinabi niya na kailangang harapin ng bata ang hamon na ito ng mag-isa. Gayunpaman, ginawa niya ang isang time na pangako sa kanyang lola, kapag si Clay ay medyo nag-mature na, bibigyan niya ito ng pagkakataong bumuo ng isang kontrata sa isa sa makapangyarihang elemental elves. Isang pambihirang pagkakataon, isang bagay na bihira lang ipagkaloob sa kahit sino. Hindi nag-alinlangan si Clay at walang pagtutol na tugon. Sa katunayan, sabik siyang sirain ang selyo sa lalong madaling panahon at tapusin ang kay-abangan ni Right Reverend Shixon. Lagi niyang naaalala ang sinabi ng kanyang ama, ang isang lalaki ay dapat lumampas sa sarili niyang mga pagsubok. Ngumiti nang may pangunawa ang kanyang lola. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon tungkol kay Clay, ang kanyang matinding ambisyon na maging isang dakilang alkmista. Napansin din niya na may likas na talento ito sa larangan. Ngunit nanatiling mapagpakumbaba si Clay, inamin niyang hindi siya sigurado sa kanyang talento, ngunit ang kanyang pagmamahal sa alchemy ay hindi matitinag. Sa narinig, nagdesisyon ang kanyang lola. Simula sa araw na iyon, siya mismo ang magtuturo kay Clay at ipapasa sa kanya ang banal na kaalaman ng High Elven Alchemy. Kung hindi siya magiging pinakadakilang salamangkero, sisiguraduhin niyang magiging pinakamatinding alchemist si Clay na kailanman ay makikilala ng kontinente. Dinala siya ng kanyang lola sa Engranding Hall of Alchemy, ang kayamanang silid ng imperial na pamilyang Elven. Ang silid ay nag-uumapo sa mga sinaunang pergamino, mahiwagang artifact, nilikhang sandata, at makapangyarihang mga elixir, lahat ng ito ay bahagi ng maalamat na sining ng alchemy.
Habang sila'y pumapasok, sinabi ng kanyang lola na magiging mahirap ang kanyang landas, ngunit ituturo niya ang lahat. Ngunit si Clay ay may isang lihim na sandata, ang dyaryo ni Green Spindale, na kanyang natagpuan sa kuta ng Hydra. Sigurado siyang sa pamamagitan ng pinaghalong turo ng kanyang lola at ang karunungang nakatago sa dyaryo, isang araw ay magiging isang pangalan siya na baburol sa buong kontinente. Habang naglalakad sila sa loob ng bulwagan, napansin nila ang isang mahiwagang artifact. Nausisa si Clay at tinanong ang kanyang lola kung ano ang pinagmulan nito. Napabuntong hininga ang matanda, may halong paggalang at panghihinayang ang kanyang tingin. Ito ang palaisipang hindi pa nalulutas ng kanilang lahi sa loob ng daang siglo, ang pagpapala ng Diyos ng Salamangka. Ito ang nawalang sandata ng Diyos ng mga elf, isang tungkod na nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan, may kakayahang tumawag ng purong elemental na salamangka. Ipinag-utos ng Emperoress ng Incarnate Elementals ang muling paglikha nito, ngunit matapos ang daan-daang taon, wala pang umunlad sa pagsasaliksik. Paulit-ulit na tinaasan ang gantimpala para sa sinumang makalilikha nito, at inanunsyo pa na kung sino man ang makakagawa nito ay magkakaroon ng katapatan ng 10,000 piling mandirigmang elf sa loob ng isang dekada. Ngunit wala pa ring nakatagpo ng sagot. Mabilis na nag-isip si Clay. Matapang siyang bumaling sa kanyang lola at nagtanong, kung ako ang makagagawa ng pagpapala ng Diyos ng Salamangka para sa Emperoress ng Incarnate Elementals, matatanggap ko ba talaga ang gantimpalang iyon? Matalim siyang tinignan ng kanyang lola bago sumagot. Oo, sagot nito, ngunit may isang napakalaking hadlang. Upang malikha ang ganitong sandata, kailangang magkaroon ng ganap na kontrol sa lahat ng 5 elemento ng sabay-sabay. Kahit na ang pinakamahuhusay na alkmista ay ginugugol ang isang dekada upang mapag-aralan lamang ang dalawa. Ngunit hindi natinag ang determinasyon ni Clay. Paglabas nila mula sa bulwagan, buong kumpiyansa niyang ipinahayag, sa loob ng 5 taon, magpapasakop sa akin ang lahat ng 5 elemento. Kung nais kong maging pinakadakilang alkmista, hindi lamang ako magbubunyag ng lihim ng pagpapala ng Diyos ng Salamangka, akin mismo ang kapangyarihang ito. 3 taon ang lumipas, nagsimulang mapansin ng mundo ang kanyang pangalan. Sa ibabaw ng kanyang makapangyarihang oso, buong siglang sumisigaw si Clay habang sila'y humahagibis sa kalupaan. Isinali ni Clay ang kanyang espada sa hangin, at mula rito ay lumabas ang isang malakas na bugzo. Agad na bumuhos ang papuri mula sa mga nasasakupan, isa na namang pambihirang sandata ang kanyang nalikha. Ang kanyang obra ay may kakayahang maglabas ng 2 elemento ng sabay, hangin at tubig. Isang gawaing hindi kapani-paniwala, lalo pat naabot niya ito sa loob lamang ng 3 taon ng pag-aaral ng alchemy. Ngunit sa halip na magdiwang, tumanggo lamang ang binata at malamig na sinabi, hindi pa sapat. Bagamat na isama niya ang ilang pagsasanay ng Taoismo sa pangunahing proseso ng alchemy, kaya't napadali ang pagpapanday at pagpapahusay ng mga sandata, hindi niya pa rin ito magawa sa mahika. Dahil dito, hindi niya makontrol ang 3 elemento ng sabay-sabay, isang hadlang na matagal na niyang gustong lampasan. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang balita tungkol sa Emperoress, naghahanap ito ng isang batang maestro. Kaagad siyang nagmamadaling pumunta sa kanyang lola, ngunit habang tumatakbo, napahinto siya sa harap ng isang sinaunang artifact. Ang kanyang tingin ay hindi matanggal dito. Paanong nagawa ng basbas ng Diyos ng Salamangka na mapanatili ang balanse at mailabas ang kapangyarihan ng 5 elemento? 3 taon na niyang sinusubukang alamin ang sagot, ngunit tila isa itong palaisipan na hindi niya kailanman mabuksan. Anong pamamaraan ang ginamit upang malikha ito? Tanong niya sa sarili. Isang pag-aalinlangan ang gumapang sa kanyang isipan. Posible nga ba talagang umiral ang ganitong bagay? Sa sandaling iyon, isang pamilyar na tinig ang pumukaw sa kanya. Totoo ang basbas ng Diyos ng Salamangka. Napalingon siya at nakita ang kanyang lola na nakatayo sa likuran niya. May bahagyang iritasyon sa kanyang tinig nang dagdagan niya, bakit mo na naman tinatitigan ang scroll na yan? Ngumiti si Clay, nagkibit balikat, at sinabing, nag-uusisa lang po. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi lang iyon basta pagkamausisa. Ito ang naging sagabal sa kanyang pagsasaliksik, isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Balang araw, kapag natapos ko na ang aking pag-aaral,
hahanapin ko ang artifact na ito at pag-aaralan ito ng husto. Siguradong makakalikha ako ng isang sandatang mas kahanga-hanga. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang lola. Alam kong magtatagumpay ka, sagot nito. Ngunit sa halip na magpatuloy pa ang kanilang usapan, isang balita ang kanyang ibinunyag, isang bagay na hindi niya inaasahan. Clay, panahon na para umalis ka sa lungsod. Napamaang siya. Ano, si Elijah ay nasa daan na para sunduin ka. Muling bumigat ang kanyang loob. Bakit po? Napabuntong hininga ang kanyang lola. Wala na akong maituturo sa iyo. Ang iyong kakayahan ay higit pa sa inaasahan ko. Nilampasan mo na ang mga unang klase ng alchemista. Panahon na para ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay. Hindi pa rin siya makapaniwala. Dumating ka na sa edad upang mag-aral sa paaralan ng Salamanca. Hindi na kita maaaring pigilan dito, patuloy ng matanda. At higit sa lahat, matagal ka nang hinihintay ng iyong lolo. May lamang sa kanyang tinig ng banggitin ang pangalan ng matandang Reno. Hindi siya tumitigil sa pagpapadala ng mensahe. Miss na miss ka na niya, gayon din ang iyong ama at tiyahin. Muling bumalik sa kanyang alaala ang kanyang pamilya. Totoo, matagal na rin siyang hindi nakikita ng kanyang lolo, at kahit siya mismo ay labis nang nangungulila sa kanila. Lumapit ang kanyang lola, hinawakan siya sa magkabilang pisngi, at hinalikan siya sa noo. Pinagpala ka ng angkan ng mga diwata, sabi nito. Aabangan ko ang araw na magiging pinakadakilang alchemista ka sa buong mundo, at ikaw ang babasag sa selyo. At ganoon nga, naglakbay si Clay patungo sa kaharian ng bagyo. Sa loob ng kanyang puso, dama niya ang pananabik, hindi lamang sa muling pagkikita nila ng kanyang pamilya, kundi pati na rin sa katuparan ng kanyang tunay na hangarin. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay pang bumabagabag sa kanya. May hindi pa siya natatapos kay kagalang-galang Shikson. Samantala, sa kaharian ng bagyo, sa loob ng palaruan ng palasyo ng hari, isang sigaw ng galit ang pumailan lang. Isa kang kahihiyan, Rosa. Nanginginig sa hirap ang ikatlong prinsipe habang nakatayo sa harapan ng isang dambuhalang oso. Sa kabila ng maraming taon ng pagsasanay, hindi pa rin niya ito kayang patayin. Pawisan at hingal, pilit niyang inaangat ang kanyang espada, ngunit nag-aalangan pa rin siya. Sa lahat ng panahong itinuro ko sa iyo ang mahika, hindi mo pa rin kayang lumikha ng isang ikatlong antas na spell. Galit na bulyo ni kagalang-galang Shikson. Ang mukha ng prinsipe ay nagdilim sa hiya. Napakarupok mo, dagdag pa ng matanda, puno ng paghamak. Hindi katulad ng batang iyon mula sa pamilya ng Dragon Blood. Na tinawag ni kanyang eminensya, ay may kakayahang gumamit ng isang pambihirang teknik noong mga nagdaang taon. Sa narinig, napailing ang prinsipe at sinabing titigilan na niyang pag-usapan si Clay kung wala naman itong natatanging katangian. Para sa kanya, isa lamang itong walang kwentang nilalang na may selyadong mahika. At kung sakaling magkita sila, sisiguraduhin niyang dudurugin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit may ngiting tugon ng lalaking kausap niya. Napakaswerte raw ng bata, sapagkat nakatanggap lamang siya ng tiyak na balita mula sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan, si Clay ay babalik sa lungsod bukas. Bago siya lumisan, nag-iwan siya ng hamon sa prinsipe, kung nais niya talagang puksain si Clay, kailangang gawin niya ito bago pa ito makarating sa lungsod. Huwag siyang magpatalo sa panlilinlang at ipakita ang tunay niyang kakayahan. Agad namang inutusan ng prinsipe ang kanyang tauhan na ihanda ang kanyang mga gamit para sa nalalapit niyang paglalakbay palabas ng lungsod. Samantala, sa 100 patungo sa lungsod, isang batang lalaki ang nakasakay sa kanyang dambuhalang oso. Malapit na tayo, aniya. Makakapasok tayo sa lungsod bukas. Ngunit pabirong sagot ng oso, nakakapagod ito. Kung magpapalit lang ako ng anyo bilang isang batang oso, makararating tayo ngayon din. Napatawa ang bata. Wala ka man lang bang diwan ng samahan? Tanong niya, bahagyang iniling ang ulo. Hindi pa man sila tuluyang nakalalapit, may narinig siyang sigaw sa di kalayuan. Mabilis niyang itinapat ang paningin sa pinagmulan ng ingay, dalawang lalaki ang umaagaw sa bag ng isang batang babae. Agad na kumirot ang kanyang pakiramdam. Pamilyar sa kanya ang tinig na iyon. Sigurado siyang iyon ang boses ni Zainer. Dalawang matandang lalaki na nangangikil sa isang bata. Sigaw niya, hindi ba kayo nahihiya? Lumingon ang dalawang lalaki, pinag-aralan siya mula ulo hanggang paa. At sino ka namang pakialamero?
Isa sa kanila ang ngumisi. Akala mo ba matatakot kami sa osong yan? Bumaba ang bata mula sa kanyang alagang oso, niluwagan ang kanyang mga balikat. Ayoko ng gulo, aniya, kaya babayaran ko na lang kayo. Napahalakhak ang dalawa. May utang sa amin ang batang yan, 100 gintong piraso. Bago pa makapagsalita ang bata, napasanggol ang batang babae. Sinungaling kayo, 3 gintong piraso lang ang hiniram ko. Saglit na natahimik si Clay. Talagang maraming kasuklam-suklam na tao sa mundong ito. Ngunit hindi siya madaling maloko. Sige, aniya, bahagyang nakangiti. Magbibigay ako ng 100 gintong piraso. Hinagis niya ang isang supot ng pera sa bibig ng kanyang oso, saka bumaling dito. Ibigay mo sa kanila ang 3 gintong pirasong talagang nararapat sa kanila, wika niya, at 77 pa, bilang interes. Bahagya siyang yumuko, saka idinagdag. Huwag mo ring kalimutang siguraduhing tatanggapin nila ito ng maayos. Sa isang iglap, isang malalim at nakakayanig na pag-ungol ang lumabas mula sa oso. Lumundag sa takot ang dalawang lalaki, nagkandara pa sa pagtakbo palayo. Hindi na namin kailangan ng kahit ano. Sigaw nila habang nagmamadaling naglaho sa kakahuyan. Huminga ng maluwag ang batang babae. Salamat, aniya, puno ng pasasalamat. 3 gintong piraso lang talaga ang hiniram ko sa kanila. Kailangan ko ng gamot para sa aking ina. Malubha na ang kalagayan niya. May lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko inasahan na haantong sa ganito. Muling pinagmasdan ni Clay ang bata. Noong una, inisip niyang siya si Zainer. Ngunit nang pag-aralan niyang mabuti ang espiritual na enerhiya ng bata, napagtanto niyang hindi pala. Zinnia po ang pangalan ko, wika ng bata. Ano pong pangalan ng aking tagapagligtas? Ngumiti si Clay, sagot niya. At sakto, may kakilala akong isang napakahusay na doktor. Baka matulungan niya ang iyong ina.